Hey, good morning mga kapatid. Pumanin po at medyo na-late tayo ng gising. At ngayon po ay araw ng Sabado, no? September 13, 2025. At ngayon po ay pag-usapan po natin ang talatang ito mula po sa awit, no? Psalm 113 verse 3. At pamagatan po natin itong sunrise to sunset, a world in worship. Paano ba tayo nagpupuri? Mga ba ang attitude natin pag tayo nagpupuri? At sa ating attitude mo ito ay ano nga ba ang tema? At bakit nga ba napakalaga ng ating pagpupuri sa ating Panginoon Diyos? At ngayon, tunghayan po natin ito at sa ating panimula, tayo po ay muli sasamahan ng ating kapatid para sa ating pagtalakay sa talatang ito. At sisimulan po niya sa pagbabasa ng scripture ng Psalm 113 verse 3 at tayo po ay pangungunahan sa ating pananalangin. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa mga awit 113 verse 3. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh dapat papurihan. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga pong dapat ikaw papurihan, Panginoon. Ikaw ang nasa kaitaas-taasan. Lord, we glorify you, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na muli mo pag-aaralan namin ng iyong salita. At Panginoon, humihingi po kami ng patnubay, Panginoon, ng knowledge at wisdom upang maunawaan namin mabuti ang iyong mga gustong sabihin sa amin, Panginoon. Ito po ay aming babaunin sa aming ngayong araw na ito sa aming mga gagawin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagre-reveal ng iyong mga salita sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat kung wala po ang iyong banal na Espiritu, ay hindi po namin ito mauunawaan lahat. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At ang pagpupuri ay napaka-importante po sa atin. At dito sa ating talatang pinag-uusapan ngayon ay kapag nabubuklat ang Psalm, lagi nating naiisip si Haring David. At going back sa ating manunulat o ang ating mga awit, ay tunay na sabi nga ay napagkalooban ng ganitong uri ng klase ng pananampalataya. Ano nga ba ang pagpupuring ito na tinutungkulan dito? Alam natin, ang background nito ay si Haring David is a shepherd boy, bata, at dumanas ng sangkatutak na problema. Hanggang sa lumaban siya kay Goliath at kay Haring Saul na kanyang pinaglilingkuran, na hindi niya kailangan gantihan, hindi niya kailangan saktan. Excuse me po. Subalit dito sa ating tinatalakay ay paano nga ba niya kinaharap? At sinabi niya itong talatang ito na ating binasa. Ang Psalm 113 verse 3 ay isang powerful reminder po sa atin na tagasunod na ating Panginoong Kristo. Tayo pong sa amin po sa born again Christian ay ito po ay nagpapatungkol sa continuous at universal na pagpupuri sa ating Panginoon. Ito po ay nagtuturo sa atin na ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lang confined sa isang specific na time o lugar, kundi dapat ito ay maging bahagi ng ating buong buhay, araw-araw at sa lahat ng dako. Sabi nga ay saan man ang phrase doon sa binanggit kaninang talata, at gagamitin ko po yung word ng Amplified Version. Sabi doon, from the rising of the sun
to its setting. Mula daw dun sa pagsikat hanggang sa paglubog. Nako, paano nga kaya ito? Ay, di ba, minsan may problema tayo. Tungayan natin. Sabi nga ito, isang poetic way para sabihin na lahat ng oras at lahat ng lugar sa mundo ay dapat na mapuno tayo ng pagpupuri sa Diyos. Ano ang misconception, kalimitan na lagi nating nasa isip, sa puso, at minsan ay ating nagagawa? Minsan, iniisip po natin, from the rising sun of the sun, its setting, ay literal na pagpupuri sa Diyos tuwing umaga at paggising. Sabi, tuwing umaga paggising at sa gabi bago matulog. Sabi natin, parang routine lang. Umaga na, nanalangin ka na, o gabi na, o manalangin ka na, parang gano'n, It's, yan po yung misconception, Hindi ho ito yun, Dahil ang katotohanan, ang verse ay isang metaphor para sa continuous, Ibig sabihin, all day, all the time na pagpupuri. Hindi porket nakaluhod ka, o nakaluhod ka lang sa umaga at gabi ay okay na. Dapat ang buong araw mo ay nagre-reflect ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng iyong action, words, and thoughts sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa lahat ng area. Yan ang pagpupuri sa Panginoon. It's relate. Ano ba ang action mo sa pamilya mo? Ano ba ang pananalita mo sa pamilya mo? Ano ba ang thoughts mo sa pamilya mo? Sa iyong buhay ba, nagiging prayerful ka lang dahil sa halimbawa, nandito ka sa social media, very prayerful ka. Pero pagka sa pamilya mo, hindi ka na prayerful. Sa trabaho mo, o saang area, nandun ka. Again, ang sinasabi dito is action, words, and thoughts. Mula sa pagsikat ng araw, habang nandito ka hanggang sa ito'y lumubog. It's a continuous. Hindi lang po ito tumutukoy sa isang buong araw, kundi sa lahat ng henerasyon at sa lahat ng tao mula sa silangan hanggang kanluran, hanggat buhay ka. Ibig sabihin, ang glory ng Panginoon ay dapat kilalanin at ipagdiwang sa buong mundo, sa bawat sandali na ating buhay. Kahit masakit ang ngipin mo. Bakit? Kasi pasalamat ka, maaaring isa o dalawang ngipin lang yung sumasakit, hindi lahat. Madami ka pa rin dapat pasalamatan sa Panginoon. Kasi kung minsan, mas nakatuon tayo sa problema kaysa doon sa maraming bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Mas marami pa rin ginagawang kabutihan ng Panginoon Diyos sa buhay natin kaysa pagtuunan natin ng sisi ang Diyos sa tuwing tayo ay nasasaktan, nahihirapan, o hindi natin maunawaan. Kaya kapag tinanong natin sa isang tao, kilala mo ba ang Diyos? Yes, ang sagot. Pero pag tinanong mo, kumusta ang relasyon mo sa Panginoon Diyos? Yan ang hindi maipaliwanag. Pag tinanong, kailan ka huling nanalangin sa Panginoon? Kailan ka huling nagpuri sa Panginoon? Kailan ka huling kumausap sa Panginoon? Alam nyo, kalimitan sa yugtong ito, lumalapit lang ang tao sa Diyos kapag may pangangailangan. Deserve ba si Lord sa ganong attitude nating mga tao? Kapatid, kailangan po natin kilalanin ng Panginoon Diyos sa buhay natin, sa lahat ng oras at sa lahat ng sandali ng buhay natin. Ibig sabihin, ang glory ng ating Panginoon ay dapat kilalanin at ipagdiwang sa bawat araw, sa mundong ito, at sa bawat sandali ng ating buhay. Minsan, nagiging misconception ng isang tao na ang papuri ay para lang sa church service.
No? Ay attend ako doon. Bakit magpupuri ako sa Panginoon? Sa prayer meeting. O kapag nagbabasa ng Biblia. Mga kapatid, ang katotohanan, pwedeng maging act of worship natin ang pagtatrabaho ng tapat. That is an act of worship. Magtrabaho ka ng tapat. That is act of worship. Pagtulong sa kapwa, that is act of worship. Pagiging mabuting magulang, that is act of worship. Pagiging mabuting asawa, that is act of worship. O kahit paggawa ng mga gawaing bahay, that is act of worship. Papaano? Kung ginagawa mo ito para sa glory ng Diyos. Pagpupuri na rin po iyon, mga kapatid. It's about having a mindset of worship in everything you do. Ibig sabihin, kung ang kaisipan mo, ang puso mo, na sa lahat na yung ginagawa, ay ginagawa mo ito para sa Panginoon. That's all. It's you and God. Kaya sabi sa atin ng Colossians 3, chapter 3, verse 23 hanggang 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkalooban kayo ng Panginoon ang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Amen. Ang anuman ang ginagawa mo, sabi nga, trabahuhin mo ng buong puso. Na parang nagtatrabaho ka para sa Panginoon, hindi para sa tao. Start praising God. Lord, thanks for this opportunity na makapagtimpla ng kape, na kung ano pa man. No? Sabi nga, walang little things sa Lord. Everything is praising. You can do it. Kung alam mong ito'y mabuti, at alam mo ito'y magiging blessing sa iba, magiging blessing sa mga tao, kahit hindi nakikita, kahit hindi ka na-appreciate, ano man ang ginagawa mo, trabahuhin mo ng buong puso na parang nagtatrabaho ka sa Panginoon, hindi para sa tao. And that is having a connection with God, having a relationship with God. Alam mo na makatatanggap ka ng mana mula sa Panginoon bilang gantimpala. Ang ating Panginoong Kristo ang paglingkuran mo. Kapag sabi nga doon sa next doon sa ating talata, the name of the Lord is to be praised. No, hindi lang ito literal na pagbanggit ng kanyang pangalan. No, di ba? Minsan narinig, in Jesus' name. Okay. No, pero ano nga ba yung laman nun? Ang pangalan, excuse me po, ng ating Panginoon Diyos sa Bible ay kumakatawan sa kanyang karakter, attributes, at kanyang buong pagkatao. No, meaning to say, ang kanyang kabutihan, kapangyarihan, pagmamahal, at karunungan, at katapangan, at katapatan. Sama na rin natin yung katapangan. Misconception natin minsan, kailangan ko magpuri kasi utos ng Bible. Parang job order ba? O parang trabaho lang? Mga kapatid, ang tunay na pagpupuri ay spontaneous expression, no, ng love and gratitude dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. It should flow from our heart that is filled with His love and grace, not just a sense of duty. Ay kailangan kong manalangin. Ay kailangan kong magpuri sa Panginoon. It's not a sense of duty. Dapat nagpuplo sa atin. Ako, nakita ko yung kapatid. Ano kayang pangalan niya? Pero ganun pa man. Lord, pagpalain mo po siya. Ano man ang kanyang pinagdadaanan, sa kanyang paglalakbay nito, maghari ka po sa buhay ng tao nito. And that is how we worship. No, kaya sa ating sariling sitwasyon, sa buhay natin, na
minsan dumaranas tayo ng tandaan po natin to. Kapag ang ating buhay o ang ating yung ating pagpupuri sa Panginoon, no, ay nakadepende sa magandang nangyayari sa atin, no, ay pag maganda nangyayari, pinupuri mo yung Panginoon Diyos. Pero pagka hindi, ang tanong doon, paano? Pinupuri mo pa rin ba ang Diyos? No, alam niyo, ang daming dapat pasalamatan. Bakit? Kasi ang gusto ng kaaway, ipaling ang iyong atensyon sa mga bagay na hindi maganda. Yan ang lagi nating isipin. Karamdaman, problema, yan ang gusto ng kaaway. Ipaling ka doon. Pero ang Diyos, laging ang gusto niyang ipakita sa iyo, anong kabutihan niya. So ano ang dapat na ginagawa mo bilang isang Kristiyano? Tingnan mo kung ano ang mabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo in spite of your situation. Sabi nga sa atin, di ba, ng Psalm 145, verse 3 and 5. Ako ay tinugis ng aking kaaway, lubos na nilupig ng aking kalaban sa dilim na dako, ako ay nakulong, tulad ko'y patay ng mahabang panahon. 4. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. 5. Araw na lumipas, aking nagunita at naalala ang iyong ginawa. Sa iyong kabutihan, ako nga ay nahanga. Amen. Kita niyo yung focus dun, no? Ni Haring David. Wala nang kapag-asa, problema. Pero, anong ginawa niya? Inalala niya yung kabutihan ng Diyos. Pwede siyang tumuon at malugbok na lang doon sa problema niya, di ba? Magmukmuk na lang siya doon habang taon, habang buhay niya. Pero, dahil may relasyon sa Panginoon Diyos, instead of focusing doon sa kanyang situation, anong ginawa ni Haring David? I-focus doon sa mabubuting gawa ng Panginoon Diyos. Direktang sinasabi po dito na ang pagpupuri ay konektado sa pagkilala sa kanyang greatness. No? Sino nga ba ang Lord? Ang Lord ba ay wala ngayon sa iyong problema? Ang Lord ba ay wala ngayon sa iyong sakit? Why He allow it? You know why? Kasi gusto ng Diyos na magpuri ka sa Kanya kahit na ang sitwasyon mo gano'n. Alalahanin mo ang mga mabubuting gawa niya. Imagine mo, hanggang ngayon may hininga ka kahit may sakit ka. Hanggang ngayon may hininga ka kahit may problema ka. Maaring alisin ng Diyos, maaring hindi. Pero still, His purpose and His will and His plan will always prevail. Mangyayari po yan. Dahil ang gusto ng Panginoon Diyos ay makita natin ang pagkilos niya sa ating buhay. Sabi nga po, ang pagkilala sa kanyang greatness at sa pagkwento ng kanyang works and mighty acts. No? Ibig sabihin, ito yung lahat ng ginawa ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay ay ipinapakita nito na ang pagpupuri ay hindi lang basta salita, kundi pag-acknowledge sa kanyang karakter at sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Sinasabi din po dito sa talata na dapat ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos ay with awe-inspired reverence. Ano? Ito po ay pagbibigay diin sa kalidad ng pagpupuri natin sa ating Panginoon. Paano nga ba natin pinupuri ang Diyos? No? Hindi po ito yung routine, Lord, na pumikit ka, inausap mo yung Panginoon, humingi ka ng humingi. No? Hindi po ganon.
Although, nagbibigay ang Panginoon Diyos, pero ang gusto ng Panginoon Diyos ay ang relationship natin, pagtitiwala natin. Hindi ito basta-basta, casual na pagpupuri. Ito po yung pagpupuri na may kasamang deep respect, pagkamangha, at pagkilala sa kanyang holiness at majesty. Kaya nga po pag nagpupuri tayo sa Panginoon, kaya nga po praise yan. Lord, napakabuti mo. Diba sa awit? Napakabuti mo, aming Diyos Ama, ang iyong likay. Diba? Yan po yung sinasabi ng Panginoon. Yung pagpupuri natin sa Kanya. Minsan ang laman ng pagpupuri natin, Lord, ibigay mo sa akin to. Lord, gusto ko nito. Kaya nga po minsan, ang misconception natin dito, nagpupuri tayo para pagpalain ng Diyos, para gumanda ang buhay, para maging successful. Kapatid, ang katotohanan, alisin natin sa puso natin ang mga material na bagay. Dahil ang tunay na pagpupuri ay centered sa ating Panginoon Diyos. Hindi sa sarili natin. Hanggat hindi mo inaalis sa iyong kaisipan na gusto mong pagpalain ka ng Diyos sa material blessing, hindi ka nagiging tapat. Sabi nga, half-baked lang yun. Nagpupuri tayo mga kapatid dahil siya ay karapat-dapat. Hindi dahil may gusto tayong makuha. Of course, may blessing na kasama ang pagpupuri. Pero hindi yun ang primary goal. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, na-experience natin ang redeeming grace. Kaya nga ang ating pagpupuri ay dapat nanggagaling sa isang puso na puno ng pasasalamat at takot sa Diyos. Ano po yun? Yung sa positive sense, yung paggalang sa kanyang kapangyarihan at autoridad. From the word itself, ginagalang mo ba ang Diyos sa kanyang authority? Alam mo ba na kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo? Alam mo ba na kaya niyang alisin ang iyong sakit, ang iyong karamdaman, ang iyong problema? Pero bakit yan nandyan? Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, yung tunay na pagpupuri. Hindi yung pagbabalat kayo lamang. Maraming Kristiyano na kapag pinagpala sa mga material na bagay, limitado ang oras sa Diyos. Kaya minsan, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos kasi hindi niya ibinibigay ang lahat. Kasi ayaw niyang mawala ka sa Kanya. Ayaw niyang ibaling mo ang tingin mo sa material na bagay sa mundong ito. Ang Psalm 113 ay isang halel psalm, no? Ito po ibig sabihin, itong halel ay yung mga nagdiriwang, no? Ito yung pagdiriwang sa pagliligtas at soberanya ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Lalo na po sa pag-ahon, no, niya sa mga mahihirap at pagtaas sa mga mababa. Yan po ay halel. Ibig sabihin, sa buhay natin, siya yung pinupuri natin na salamat, nagpapasalamat ka dahil may panibago kang buhay, panibagong lakas, nakatatayo ka. Ibig sabihin, sa buhay mo, binibigyan mo ng kaluguran ng Diyos sa lahat ng mga bagay na meron ka ngayon. Hindi kung anong wala. Mga kapatid, ang aral natin ngayon dito sa Psalm 113 verse 3 ay nagbibigay ng several important lesson and application. Una, ang una po dyan is yung a lifestyle of continuous worship. Ano nga ba yung lifestyle natin? Ang verse na ito ay nagtuturo sa atin na ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lang limitado tuwing Sunday service o sa ating quiet time. No, kaya nga po, it's a lifestyle or continuous worship. Ang buhay natin ito,
nagiging pagpupuri ba sa buhay natin? Pupunta tayo saan man lugar, nasaan man tayong lugar, kasama natin ang pamilya natin, kasama natin katrabaho natin, kliyente natin, o ano pa man. Sabi nga, dapat itong maging lifestyle. From the moment we wake up, no, sa panahon na tayo ay nagising, ito yung sunrise, until we go to sleep, ito yung sunset. Pagsara ng ating mata at pagmulat ng ating mata. Every activity natin, every thought, every word can be an act of worship if done with the right heart and intention. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating iniisip, ano man ang ating sinasabi, ay pwede maging act of worship. For example, nakakilala ka, bro, ang ganda naman ng bahay ng ginagawa mo. For the glory of God. Diba? It's an act of worship. Pinupuri mo ang Diyos sa buhay mo. Bro, ilang taong ka na? Purihin ang Diyos. Ang lakas mo pa. For the glory of God. It's all by the grace of God. Well, kapatid, kakaiba ang ngiti mo. Paano ka nakakangiti ng ganyan? It's all by the grace of God. Wala ka bang problema? Meron. But by the grace of God, nagagawa kong ngumiti. Why? Kasi ito yung genuine, ha? Hindi yung ngiting aso. Ay, hindi po pala. Maganda yung ngiti ng aso. Ano kaya ngiti? Bahala. Na kayo mag-isip kung anong ngiti yun. No? Sabi nga, every activity, every thought, every word can be an act of worship. It's done with the right heart and intention. Kung tama ang iyong puso at ang iyong intention sa iyong ginagawa, it can be act of worship. Ano pa? Gratitude and trust in all circumstances. Ang pagpupuri sa Diyos ay mula umaga hanggang gabi ay nangangahulugang pagpapasalamat sa Kanya sa bawat bagong araw at pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng pagsubok na ating kinaharap kung meron man. Yan yung gratitude and trust to all circumstances. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Meaning to say, in the absence ng ating Panginoon Diyos, you worship demons. Yan yung gusto ng kaaway. Maiba yung mood mo. At i-justify mo na ganito ka. Binago ka na ng Diyos. Magsasabihin mong ganyan ka. Salamat ka sa Panginoon Diyos dahil may nagsasabi sa iyo. Don't justify wrong. Hindi ito nangangahulugan na mawawala ang ating mga problema. Kundi ito ay paniniwala na tayo ay lingkod ng Diyos. Tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Ito ay paniniwala na siya ay faithful at kasama natin sa lahat ng panahon. Ano pa? Pangilan na ba tayo? 3, pang-4. God's unchanging faithfulness. No? Ang paglabas at paglubog ng araw ay isang constant cycle na sumisimbolo sa unchanging faithfulness ng Diyos. Hindi yan magbabago. Tapat ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras sa buhay mo. Kahit ikay may problema, paano siya naging tapat? Tapat pa rin siya. Why? Kasi sa iyong problema, nangako siya na hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. Tulad ng araw na laging sumisikat at lumulubog, ang Diyos natin ay laging faithful sa kanyang mga pangako. Ito ay dahilan para patuloy siyang purihin at pagtiwalaan. 5, the power of praise.
Ano nga ba ang kapangyarihan at lakas ng pagpupuri ito? Mga kapatid, ang pagpupuri ay hindi isang religious act. Ito ay kapangyarihan. Pag pinupuri natin ng Panginoon Diyos in spite of our situation, for example, may masama ang pakiramdam mo, Lord, salamat. Dahil kahit masama ang pakiramdam ko, binibigyan mo pa rin ako ng lakas para purihin ka. Pasalamatan ka. Kaya mo pa rin akong pangitiin in spite na masama ang aking pakiramdam. Kaya mo pa rin akong itayo. Kahit na meron akong hindi magandang nararanasan sa buhay ko. Alam niyo yung rason ng iba? Pastor, medyo masakit ang katawan ko. Hindi ko kaya. Hindi ako ate. Okay, kailan naman talaga yun kung hindi talaga kaya. Pero pag ginawa nating dahilan ang bagay na ito, you lost the power of praise sa buhay mo. Hindi mo masasaksihan ang kabutihan ng Diyos. Kapag pinupuri natin ang Diyos, kahit sa gitna ng hirap, nagbabago ang ating perspective at nagiging bukas tayo sa kanyang blessings at presensya. Ito ang pintuan sa buhay natin. Ito ay nagre-refresh ng ating spirit at nagre-renew ng ating pag-asa. Ika-6 na tayo, no? Ika-6. Ito po ay universal call to evangelism. Pag sinabi po natin universal call na po, bilang tayo, mga tagasunod na ating Panginoong Kristo, sinong gagamitin dito? Tayo. Ang universal na panawagan sa pagpupuri ay sabi nga po, ito ay nagpapaalala, no, sa ating na meron tayong misyon na ibahagi ang mabuting balita o gospel. Kanino? Sa lahat ng tao. Kaya nga, mula sa rising of the sun to its setting, no, gusto ng Diyos ng lahat ng bansa ay makilala at magpuri sa Kanya. Mga kapatid, dyan po ako magtatapos para sa topic natin ngayon dito sa Psalm 113 verse 3. Mga kapatid, again, this is a hamon sa ating lahat na mabuhay ng may banal na intentionalidad. Ano nga ba intentions natin? Bakit nga ba natin ginagawa yan? Ano nga ba ang tunay na pagpupuri? Nararapat ba ang ating intentions na yan sa pagpupuri natin ito sa Panginoon? Tama ba ang isip, puso at gawa natin sa gagawin natin? Hindi yan pahabaan ng panalangin. Hindi yan itsura ng mukha. Kundi our intentions. Intentions of our heart. Ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito ay nangangahulugan na ang ating buong buhay ay dapat maging saksi ng kanyang kabutihan, kapangyarihan, at katapatan. Hindi ito tungkol sa pag-awit lang ng worship songs o pagdarasal ng matagal. No? Awit lang ako sa Panginoon, okay na yan. Nag-worship ka na ba? Yes. Anong worship song mo? Ayan, hindi po yung gano'n. Kundi sa pagkilala natin na si God ang sentro ng lahat ng ating ginagawa. Mula sa paghinga natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi. Kahit pa yung pagtulong natin sa kapwa, that is an act of worship. Hanggang sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, that is act of worship. Kapag hinaharap mo yung hamon ng buhay na may pananampalataya sa Panginoon Diyos, that's an act of worship. Pero pag ang response mo ay bahala siya. Basta ako galit ako sa kanya, inis ako sa kanya, o kaya tinatamad ako. It's not an act of worship. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi deserve ng half-hearted praise. Ulitin ko, ang Diyos ay hindi deserve ng half-hearted praise.
Pag sinabing heart-hearted, dito, 50% pupuri ka sa Panginoon Diyos. 50% masama. Iba yung iniisip mo. Hindi po ganun. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Nagligtas sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at patuloy na gumagabay sa atin araw-araw. Kaya ang hamon ay gawin nating 24/7 ang worship. Ang ating buhay. Hindi para magpakabanal, kundi para ipakita sa mundong ito na ang Panginoon ay buhay. Ang Panginoon ay aktibo. Ang Panginoon ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Bro, bakit lagi kang ang saya-saya? Bro, lagi kang maawit sa Panginoon? Bakit lagi kang naririnig ang pangalan ng Diyos? Dahil napakabuti niya. At sinong ginamit? Ikaw. Bakit? Because of your action. Because of how you do it. Sa bawat takbang, sa bawat pagsubok, at nag-uudyok sa bawat tagumpay, hayaan nating sumigaw ang ating mga puso. No? Ano yung pagsigaw? Panginoon, ikaw ang dahilan ng lahat. Sa lahat ng oras, saan man ako dalhin ng buhay, pupurihin ang pangalan mo. Mga kapatid, nawa, ang Psalm 113 ay maging pundasyon ng ating pang-araw-araw na paglakad sa ating Panginoong Hesukristo o pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. From sunrise to sunset, let His praise be on our lips and His glory be our mission. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman ay magbabahagi ang aking partner para sa kanyang reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, sinasabi po na sa ating mananampalataya, ito ay isang paalala na ang bawat araw ay isang regalo para purihin natin ang ating Panginoon. Mula sa pagmulat ng ating mata, dapat tayong magpasalamat sa Panginoon at binigyan tayo ng araw para mapasalamatan natin siya at magawa natin ang purpose natin sa araw na iyon. Palagi po tayong magpasalamat at humingi ng gabay sa Kanya. Dapat nating iaalay ang ating buhay sa pagluwalhati sa ating Panginoon. Anumang sitwasyon ng buhay natin, dapat nating purihin ang Kanyang pangalan. Sa panahon ng masaya, magpasalamat tayo. Sa panahong mahirap, manalig tayo sa Kanya. At sa paglubog ng araw, magpasalamat tayo sa Panginoon sa paggabay niya sa maghapon na ating mga pinagdaanan natin kasama natin ang ating Panginoon. Kaya po araw-araw natin piliin na sundin itong ating napag-aralan natin sa Psalm 113:3. Ipahayag po natin ang kanyang kapurihan sa pamamagitan ng ating pananalita, gawa at sa ating puso. Sa ganitong paraan, maipakikita natin sa Kanya ang kaluwalhatian sa ating buhay. So, yun lamang po. Mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Okay. Praise God, mga kapatid. At ngayon naman, tayo dadako sa ating pagbati sa ating mga partner online. At ngayon po ay pinangunahan tayo dito sa comment section ni Nay Marta at batiin natin ang Kuya Chris, sama na natin yan, Ate Gloria, no, ang Bonaluz, Artillaga family, silang, yan, no. Isang mapagpalang umaga mula po dyan sa Bulacan, Chaong, at sinundan po tayo ng aking mga sexing pinsan, no, mula po sa Alamada, Cotabato, kasama natin si Ate Lilibet Chua, at sa Cebu, ang aking pinsan si Ate Maribic Brigole. No, maayong buntag sa inyong tanan, no, mga gwapa kung pinsan. Yan, no. Yan, sa mapagpalang umaga diyan mula sa Cebu at diyan sa Alamada, Cotabato. Yan, mga pinsan ko yung magaganda at pagkakabait. Yan, syempre. No, love your own. Pinsan. Okay. So yan, at syempre
Yan, sa Villa Escudero, kasama rin mula po sa Villa Escudero, kasama rin po natin ang Patuwal family na pinangunahan ni Nay Winnie. At syempre, mula naman sa Pampanga, kasama rin po natin si Ate Cindy Mercado. Yan. At yan. At okay. At yan, nabanggit ko na rin kanina si Kuya Chris. Yan. Ito sabi ni Nay Winnie, salamat po. Ginising mo kaming lahat. No, siguro ito. Okay. Yan. At yan. Okay. Yan. Oh. Sino pa? Yan. At mula naman po sa USA, no? Parang Washington. Sa Washington yata nga ba? Kung di ako nagkakamali si Abby. Yan. Si Sister Abby daw, si Nurse Abby. Yan. Yan. Good morning po sa inyong lahat, sabi niya ni Sister Abigail daw. Yan. At yan. Sino pa? Kasama natin. Kasama rin po natin ang family Nonoso sa pamumuno ni Atinela. Yan. Sino pa? At mula naman po sa bayan ng Magigiliw, ng Liliw, yan, kasama po natin si Nay Edna Aracena. Yan. At yan, mga prayer request at pag-iingat sa lahat nandito, mga pagbati. Hindi ko na banggitin kasi kalimitan na ho rin nating nababati. Baka maumay yung iba. But nakanote naman po dito. Kasama na po yan sa ating pananalangin ngayong araw na ito. Yan. Okay. At mula naman sa bayan ng Norte, dito sa Tarlac, Kapas Tarlac, kasama po natin ang asawa ng aking partner ni Architect Arnel, si Ate Tina, si Apong Tina Capadosa. Yan. At yan. Yan. Sino pa? And nabanggit ko na rin kanina si Pastora Fe. Sino pa nandito? Yan, si Ate Marivic. And that's all. Mga kapatid, hindi ko na pakahabain ang ating alam kong may mga busy pa tayo at nais pa natin sigurong bumalik sa ating mga higaan. At ako rin naman po ay kailangan kong mag-prepare na rin po for some errands. Sige po at tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, tunay Panginoon na ginising mo ang aming isipan, ang aming diwa, Panginoon, upang kami ay lumapit sa tunay na pagpupuri, Panginoon. Ang larawan ng rising and setting, Lord, sa aming buhay ay nagpapatunay na Ikaw ay dapat naming papurihan sa lahat ng oras, sa lahat ng aming ginagawa, sinasabi, Panginoon, at sa lahat ng aming iniisip. Panginoon, sa yugtong ito, nais po naming aminin na kami ay nagkukulang, Panginoon. We want to confess, O Lord, ang aming mga pagkukulang. Punan mo kami, Panginoon, bilang iyong anak, bilang iyong lingkod, Panginoon, na sa lahat ng dako ng aming buhay, ikaw po ay aming mapapurihan. Salamat, Panginoon, na ginising mo ang aming puso at diwa, Panginoon, upang maging maitama namin ang mga pagkakamali sa aming buhay, kung paano kami magpuri. Panginoon, sa aming mga pagkukulang, kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, at patuloy mo kami, Panginoong, turuan, Panginoon, at bigyan ng kalakasan sa lahat ng mga pagsubok na ito. Inaamin po namin na kami ay limitado, mahina, Panginoon, at kailangan namin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu upang magampanan namin at magawa ang iyong itinatakda sa aming buhay. Tunay, Panginoon, na nais po namin isurrender, O Lord, ang aming buhay nito. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magmaniobra sa buhay namin ito upang magawa namin, Panginoon, ang iyong misyon, Panginoon, to share the gospel sa buong mundong ito. Again, O God, sa aming pamahalaan ngayon, idinadalangin namin, Panginoon, ang yung divine intervention, Panginoon. Katulad ng ginagawa mo, naniniwala po kami, Panginoon, ang pagkilos mo upang gisingin ang bansang Pilipinas sa lugmok at karumal-dumal na korupsyon. Ito po ay pagpapakita, naniniwala po kami that this is your divine intervention.
Kaya nga, Panginoon, ituwid mo ang aming puso at isipan at ihanda kami, Panginoon, sa lahat ng hamon ng buhay. Huwag mo kaming hayaan na madala ng aming emosyon, Panginoon, at patuloy nyo lang po kami, Panginoon, idako, Panginoon, sa iyong banal na layunin. Again, O God, sa lahat ng ito, patuloy po namin idinadalangin na sa iyong kabutihan, na sa iyong pangalan, Panginoon. Idinadalangin din namin ang lahat ng mga nailista na italang pangalan at hindi man naitala, Panginoon. Ang sino mang may karamdaman ngayon, Panginoon. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na aming kagalingan. May problema, Panginoon, ikaw ang Diyos na kailanman, Panginoon, ay sasamahan kami at patuloy kaming itatawid, Panginoon, sa kaayusan ng aming buhay nito. Ano man ang aming dinaranas ngayon, Lord, panghihina, Lord, kami naniniwala, Panginoon, na ikaw ay aming kasama, Panginoon. At patuloy ka, Panginoon, mangungusap. Turuan mo kami, Panginoon, sa mga bagay na nais mong gawin namin, sa mga bagay na nais mong ituro sa amin. Sa iyong pagtutuwid, sa iyong pagkilos sa aming buhay, ikaw lamang po ang manahan. Again, O God, we thank you and we praise you. In this our pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Ay, humabol nga pala ang aking brother from Iloilo. Yan, si Christopher Salandino. Yan, isang magaling nating gitarista. Na-miss ko itong taong ito. Yan, si Brother Chris, no? Salandino, no? Magaling din pong mga awit yan. Minsan hihingi tayo ng sample sa kanya. No? Magaling yung wanta yan. Anyway, so, purihin ang ating Panginoon Diyos. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. And humabol din pala si Kuya George Pios. Kuya George, yan, mula po sa Bacolod. God's morning, everyone.